Ipinaliwanag ni Koenma na si Sensui ay napili bilang spirit detective dahil sa sobrang solid niyang paniniwala sa tama at mali. Para sa kanya, lahat ng tao ay mabuti at lahat ng demonyo ay masama. Ibang-iba siya kay Yusuke na pasaway at mas flexible ang pagtingin sa moral. Nagbago ang lahat kay Sensui nang magkaroon siya ng mission laban sa isang grupo ng tao na tinatawag na Black Black Club. Doon niya nakita ang tinatawag na Feast of Human Vices kung saan ang mga tao ay nagto-torture at nagsasakripisyo ng mahihinang demonyo para lang sa trip nila. Sobrang na-horror si Sensui sa nakita niya lalo na't ang mga taong iyon ang dapat niyang protektahan. Doon siya tuluyang nag-snap. Pinatay niya ang lahat ng tao sa lugar at nagsimulang maniwala na ang tunay na halimaw ay ang mga tao. Dahil dito, na-fixate siya sa Chapter Black Tape, isang record mula sa spirit world na nagpapakita ng pinakamasasamang gawa ng tao. Kalaunan, ninakaw niya ito. Habang pinoproseso ng grupo ang lahat ng info na ito, biglang umatake si Sensui kasama ang kakampi niyang si Kaname Hagiri. Nakilala bilang sniper. Ginamit ni sniper ang ability niyang target kung saan kaya niyang magpaputok ng maliliit na bagay tulad ng pambura at maliliit na bato na sobrang accurate at nakamamatay. Dito nalaman na ang tunay na goal ni Sensui ay hindi lang talunin si Yusuke, kundi dakpin si Kuwabara. Ang bagong ability ni Kuwabara na Dimension Sword ang tanging kayang maghiwa sa pagitan ng human world at demon world, kaya siya ang final key sa plano ni Sensui para buksan ang tunnel. Naghanda sina Yusuke at Sensui para sa kanilang direktang laban. Ipinakita ni Sensui ang sobrang bilis niya at ang kanyang sacred energy, isang gintong aura na kahit si Koenma ay nangilabot sa lakas nito. Nakipaglaban si Yusuke kay Sensui sa isang sobrang bilis na laban sa mga kalsada ng lungsod. Halatang nahihirapan si Yusuke dahil sa Raise Shuken ni Sensui, isang legendary na fighting style na gumagamit ng mga galaw ng paa para umatake at magdepensa ng sabay. Ipinakita ni Sensui na lamang siya dahil kaya niyang kontrahin ang aggressive na style ni Yusuke. Kahit ang buong lakas na spirit gun na neutralize niya gamit ang sarili niyang Raigon. Habang hinahabol nila si Sensui papasok sa isang building. May ibang gulo na nangyayari sa ibang lugar. Si Kaname Hagiri, sniper, ay walang tigil na umatake kina Botan, Mitarayi, at Shizuru gamit ang ability niyang death targets, kung saan pinapaputok niya ang mga simpleng bagay tulad ng maliliit na gamit pero sobrang deadly at accurate. Sa gitna ng kaguluhan, malubhang nasugatan si Shizuru dahil sa isang nalihis na atake. Tinarget din ni sniper sina Keiko at Puo para lalo pang guluhin ang grupo. Lumabas ang totoong plano ni Sensui na parang heist move. Hindi lang simpleng laban. Dinala niya ang grupo sa isang parking garage at pinilit silang magkahiwa-hiwalay para makagawa siya ng perfect na pagkakataon. Kailangan ni Sensui ang bagong power ni Kuwabara, ang Dimension Sword, para maputol ang barrier sa pagitan ng human world at demon world. Habang abala si Yusuke kay Sensui, hinarap naman si Kuwabara ni Gourmet, Makihara, at Game Master, Amanuma. Ginamit ni Gourmet ang lakas niya para pigilan si Kuwabara at nagawa nilang hilahin siya papasok sa kanilang getaway truck. Nakaligtas si Sensui at ang grupo niya kasama si Kuwabara. Sinubukan ni Yusuke na habulin sila gamit ang motor. Naiwan ng grupo na wasak ang formation at lutang ang isip dahil sa sobrang solid na divide and conquer strategy ni Sensui. May pagsabog sa apartment ni Yusuke. Dumating sina Genkai at Koenma at nakita nila sina Botan at Shizuru Kuwabara na malubhang sugatan. Ginamit ni Genkai ang spiritual powers niya para pagalingin sila. Si Seaman, Mitarayi, na naiwan ng grupo ni Sensui, ay hinarap ng lahat. Nakita niya kung paano iniligtas siya ni Botan mula sa bumabagsak na bookshelf kahit kalaban sila. Dahil dito, nagsimula siyang magduda sa galit niya sa mga tao at tuluyang sumali sa Team Urameshi. Ibinunyag ni Mitarayi na ang dahilan kung bakit gusto ni Sensui si Kuwabara ay dahil sa bagong ability nito na makabasag ng dimensional barriers. Mahalaga ang power na yun para mabuksan ang portal papunta sa Demon Plane. Samantala, walang tigil na hinahabol ni Yusuke ang getaway truck ni Sensui gamit lang ang bisikleta. Dahil sa spirit energy at matinding determination, halos nakakasabay siya sa bilis ng sasakyan. Sa loob ng truck, ipinaliwanag ni Sensui na si Gourmet, Sadao Makihara, ay may ability na makuha ang powers ng kahit sinong kainin niya. Nakumpirma na kinain niya si Elder Toguro kaya nagamit niya ang regeneration at shape-shifting abilities ng demonyo. Para pigilan ang makulat na paghahabol ni Yusuke, iniwan ni Sensui si Sniper, Kaname Hagiri. Ginamit ni Sniper ang territory niya para markahan si Yusuke ng maraming target. Kapag may mark na, kahit anong bagay na ihagis o pitikin niya, tulad ng maliliit na bato, pambura, o kutsilyo, ay nagiging homing projectile na otomatikong tatama sa mga mark sa katawan ni Yusuke at sobrang delikado.
Naiwan si Yusuke sa delikadong sitwasyon, hirap na hirap umiwas sa sunod-sunod na ulan ng mga lumilipad na bagay. Habang si Hiei ay nanunood lang sa tago at iniisip kung makikialam ba siya. Ipinagpatuloy ni Sniper ang walang tigil na pag-atake kay Yusuke. Sa pamamagitan ng pag-mark gamit ang psychic ability niya, kaya niyang maghagis ng kahit anong bagay at siguradong tatama ito kay Yusuke ng sobrang precise at delikado. Nahihirapan si Yusuke dahil sa sobrang dami at laki ng mga binabato sa kanya. Habang naghahanda si Sniper ng final attack gamit ang malaking truck, biglang naputol ang laban. Biglang sumulpot si Hiei, na kanina pa nanonood lang sa gilid, at isang mabilis na slash lang ng espada. Bagsak agad si Sniper. Pagkatapos ng laban, hinamon ni Hiei si Yusuke sa isang maikling laban. Gusto niyang ipakita na ang pagiging sobrang righteous ni Yusuke ay parang humihina ang spirit energy niya. Para kay Hiei, mas malakas si Yusuke noong panahon na survival at instinct lang ang pinapairal niya, lalo na noong Dark Tournament. Kahit mukhang wala siyang pakialam sa mundo ng tao, nagdesisyon si Hiei na sumama ulit kina Yusuke, Kurama, at sa grupo. Nag-focus ulit ang grupo sa main goal nila. Pigilan si Shinobu Sensui at ang mga kasama niya bago nila tuluyang mabuksan ang Kekai Barrier papunta sa Demon Plane at mailigtas si Kuwabara. Sumama na sa grupo si Meat Arai, Seaman, matapos siyang matalo at tuluyang lumipat ng side. Nagbigay siya ng importanteng info, si Gourmet, Maki, ay kayang lumunin ng tao ng buo para makuha ang powers nila. Kailangan nilang magmadali bago gamitin ang ability ni Kuwabara na pumutol ng dimension para mabasag ang Kekai Barrier. Habang papasok sila ng mas malalim sa kuweba, hinarang sila ni Amanuma, Game Master, isang batang may territory na kayang gawing totoo ang kahit anong video game. Pinilit niya ang grupo na maglaro ng real-life version ng arcade game na Goblin City. Sa game, kailangan ng 7 heroes para talunin ang Goblin King na si Amanuma mismo. Dahil 6 lang ang members ng grupo ni Yusuke, lumabas na si Yana, isa sa mga psychic na kinuha ni Genkai, ay nauna nang pumasok sa kuweba para kumpletuhin ang 7. Para makausad papunta kay Sensui, kailangan nilang manalo ng 4 sa 7 minigames na may halo ng puzzle, sports, at trivia. Si Mitarai ang unang sumabak. Ipinakita niya ang bagong tapang at pagbabago niya matapos umalis sa side ni Sensui. Nagawa niyang manalo sa unang round, kaya nakuha ng Team Urameshi ang unang panalo. Pinatunayan nito na kahit mukhang laro lang, ang pressure ng territory ni Amanuma ay sobrang seryoso at delikado. Ang unang game ay isang shooting game. Si Genkai ang sumabak at ipinakita niya ang sobrang galing niya. Madali niyang nilinis ang buong stage, sinira ang lahat ng kalaban pati boss, at walang kahit isang tama sa kanya. Si Yusuke naman ang sumubok sa pangatlong game, isang fighting tournament. Sa simula, medyo nahirapan siya at nabawasan pa ng isang life dahil hindi siya sanay sa controls. Pero binigyan siya ng tips ni Genkai, kaya naka-adjust siya at natalo niya ang final boss, panalo ang round. Nang makita ni Amanuma na ang galing ng grupo, tumigil na siya sa paggamit ng computer opponents at siya na mismo ang pumasok sa game bilang Game King. Ang sumunod na challenge ay isang general knowledge quiz. Si Keito, yung may ability na bawal magsabi ng certain words, ang lumaban. Ipinakita niya na kabisado niya ang 17,000 na posibleng tanong, kaya sa umpisa, siya ang lamang. Sa Spirit Realm naman, nakakuha ng permiso si Koenma mula sa kanyang ama at nagsimulang bumaba papunta sa human world para tulungan si Yusuke. Dahil sa power ni Amanuma, kaya niyang sumabay sa logic ng game ng perpekto. Nagsimula siyang sumagot bago pa lumabas ng buo ang tanong at tuluyang tinambakan si Keito hanggang siya ang manalo. Sa dulo, nayanig ang grupo dahil sa pagkatalo ni Keito. Si Kurama ang susunod na haharap at na-realize niya na ang laban kay Amanuma ay hindi lang simpleng laro, kundi may mas mabigat na kapalit. Para makalusot sa territory ni Game Master at makarating kay Sensui, si Kurama ang sumubok sa huling game laban kay Amanuma, isang puzzle game na parang Tetris. Napansin ni Kurama na ang power ni Amanuma ay nakabase sa paniniwala niya sa rules ng game. Kaya imbes na pure skill lang, gumamit si Kurama ng mind games. Ipinaintindi niya sa bata na dahil totoo ang game sa territory na ito, ang matatalo ay mamamatay sa totoong buhay kapag lumabas ang game over. Dahil dito, nayanig ang loob ni Amanuma. Nawala ang confidence niya at nagsimula siyang mataranta. Narealize niya na ang idol niyang si Sensui ay ginamit lang siya bilang disposable pawn para pigilan ang grupo. Sa sobrang takot at gulo ng isip, natalo si Amanuma sa game. Nang lumabas ang game over, bumagsak ang territory niya at bumagsak din siya, parang nawala ng buhay ayon sa rules. Kahit nanalo, na-shake si Kurama at sobrang galit sa ginawa ni Sensui dahil napilitan silang patayin ng isang bata para makausad. Nangako siya na papanagutin si Sensui sa ginawa nito.
Samantala, si Koenma ay naglabas ng desperadong plano kay Botan. Nagdesisyon siyang tanggalin ang pacifier niya para palabasin ng Mafukon, isang malakas na energy na matagal na niyang iniipon, para subukang isara ang butas papunta sa Demon World. Sa wakas, nakarating sina Yusuke, Kurama, Hiei, at Mitarai sa pinakaloob ng kuweba. Doon nila nakita si Kuwabara, na bihag pa rin, at si Sensui, na nakatayo sa harap ng halos bukas ng portal. Handa na ang final showdown sa pagitan ng dalawang spirit detective. Dumating sina Yusuke, Kurama, at Hiei sa kuweba kung saan naghihintay si Sensui at ang natitira niyang grupo. Ipinakita ni Sensui na bihag si Kuwabara at gagamitin ang Dimension Sword nito para putulin ang barrier sa pagitan ng Human World at Demon World. Si Kurama, na galing sa nangyari kay Amanuma, ay tahimik pero sobrang galit sa loob. Lumapit si Sadao Makihara, Gourmet, para lumaban. Ipinakita niya na kinain niya si Murota para makuha ang ability nitong magbasa ng isip. Biglang nagbago ang boses at kilos ni Gourmet. Lumabas na sinapian siya mula sa loob ng isang dating kalaban, si Elder Toguro. Ipinaliwanag na matapos ang Dark Tournament, nabuhay pa si Elder Toguro bilang parang natirang laman at nahanap siya ni Sensui. Kinain siya ni Gourmet, pero dahil sa regeneration ability, si Toguro ang kumain kay Gourmet mula sa loob, parang parasite takeover. Ginamit ni Elder Toguro ang mind-reading power ni Murota para asarin si Kurama tungkol kay Amanuma. Tinukso niya si Kurama na hamina na siya dahil naging tao. Pero lalo lang nitong pinatibay ang loob ni Kurama. Gumamit si Kurama ng smokescreen para iligas si Toguro, tapos umatake gamit ang Rose Whip at naglagay ng binhi ng Sinning Tree sa katawan nito. Dahil hindi namamatay si Elder Toguro, nag-react ang puno sa life force niya at ikinulong siya sa walang katapusang ilusyon. Sa isip ni Toguro, iniisip niyang panalo siya sa laban habang buhay, pero sa totoo lang, unti-unti siyang kinakain ng puno habang walang katapusan. Para kay Kurama, ito ang mas malupit na parusa kaysa kamatayan. Pagkatapos ng laban, ginamit ni Atsuki, Gatekeeper, ang Shadow Demon niyang Shadow Channeler para paghiwalayin si Yusuke kina Kurama at Hiei, at itinulak ang grupo sa susunod na parte ng plano ni Sensui. Nagsimula ang laban at lamang si Sensui kay Yusuke. Kahit sinabi niya na mas mataas ang raw spirit power at speed ni Yusuke, ginagamit niya ang 10 taon niyang experience bilang spirit detective para kontrolin ang laban. Ginamit ni Sensui ang defensive style na parang Rishokan, kung saan kaya niyang basahin ang galaw ni Yusuke at hulaan ang bawat atake. Habang naglalaban, sinusubukan niyang sirain ang loob ni Yusuke sa pamamagitan ng pagkwento kung paano siya nagbago matapos makita ang kasamaan ng mga tao sa chapter Black Tape. Pero hindi nagpatalo si Yusuke sa mga salita. Hindi siya na-brainwash at umasa siya sa street fighting instincts niya. Gumawa siya ng paraan sa pamamagitan ng pagsipa ng alikabok na pansamantalang nakabulag sa prediction ni Sensui. Dahil dito, nagawa ni Yusuke na makatama ng ilang solid na suntok, pinapakita na ang unpredictable niyang galaw ay kayang lusutan ang teknik ni Sensui kahit papaano. Pero kahit may konting success si Yusuke, si Sensui ay parang chill lang. Mukhang ini-enjoy pa niya ang sakit. Parang may pagka-masochist vibes. Sa dulo, malinaw na hindi pa ipinapakita ni Sensui ang buong lakas niya at nananatiling malaking banta ang portal na malapit nang mabuksan para sa mundo ng tao.